So, okay. So, ngayon naman, pumunta tayo dito sa tinatawag nating purchase request. So, ano nga ba meron dito sa purchase request? So, purchase request is dito ay meron apat na category. So, meron tayong materials, kung saan, kung yung mga materials lang ang pwedeng i-request dito, sa form na to, materials and labor, materials and labor naman ang pwedeng i-request lang sa part na to, and labor, and kung ano lang yung labor, yun lang ang pwedeng i-request. And then additional, ito yung mga wala doon sa BOQ. Kung maalala nyo, meron tayong tinatawag na BOQ list kung saan doon nire-register natin yung mga items, okay, na pwedeng i-request lang according doon sa project site o client PO, no? Client PO and project site. So example, no, punta tayo kay materials. So example, here, kung naalala nyo, di ba, meron tayong nire-register na project site, and then under the project site, meron yung mga POQ, no? So ganito mangyayari, no? Lahat ng nire-register natin doon na project site is lalabas yun dito. Okay? So example here, no? So click natin ito, na client PO na to, and then lalabas dyan yung information nung project site na yun. Okay? And then yung PR number. So PR number is automatic yan. So example, may mga na-generate na PR number before na 1 to 10. Ngayon, naging 11 siya automatic kasi meron na mga previous PR. So ganun siya. Automatic siyang nag-generate ng number. Example, no, kung sakaling mag-request sila, here, no, select lang. So example, others. And then nakafix siya sa materials. And click dito yung item description. So, ito, no? Sample, ito, here, click. Yan. Automatic mag-fill out siya ng information. Then, here, naman, no, ilalagay dito yung date required kung kailan siya needed. So, nakita natin kanina, no, meron doon date required sa dashboard kung saan may kita doon kung kailan malapit na date required ng item. Doon, no? Nakikita natin dito sa dashboard. So, kung naalala nyo, here. No, ayan, no, sa urgent item. So, dito yon, dito nagbibision. Okay? And then, attachment, kung meron man, so they can input anything they want, PDF, Excel, or kung ano man yan. Sample, no? And then, budget allocation, so ito is optional naman, so hindi siya needed. And key plan, optional also. And then, add items to list. So, pag click yan, pupunta siya dito sa baba. Okay? So, kung sakaling mag-a-add man ng item, same procedure. So, here, no, click, ano man yung items. Like, example is here, no? Yan, automatic siya mag-fill up. Here, select. Yan. And then, add items. Yan. After that, naman, no, halimbawa, kung okay na, isasubmit na siya, no? So, click Submit All. Record. Okay, so malaman, may kita natin, no? PR11. Submit successfully. PR11. Yan, mag-refresh. And then, tingin tayo ngayon sa dashboard. So, kung saan may kita natin is, ayun na. So, ito na yun, yung ginawa natin lately. Right? So, si Carhill, ito yung client PO number, ito yung PR number, and ito yung details. Ngayon, tignan natin yung laman. No? Here. Click view. So, ito na siya. Right? So, ayan na. So, meron na siyang PR na na-generate. So, ganun lang siya kadali. So, easy, no? So, wala na masyadong gagawin. Isa-select na lang yung item according dun sa needed. No? According sa mga nakaregister na dun sa project na yon. Okay? So, ganun lang siya.